Inyong tigasing tagapagtanong, Jigo Jigo! Para sa Jigo Live! Jigo Live! Isang masayang gabi mga kaabante. Ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Jigo Postolero, para sa programa Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Ayan, syempre sa mga viewers natin, no? I-share natin ang magandang balita dahil sa bayan tayo napapanood sa ating Facebook page, DWAR, Abante Radio, sa ating YouTube, no? Abante News Online, sa ating TikTok, na talagang hindi bumibitaw yung 1,000 TikTokers natin dyan, no? Abante News, no? Abante News ang ano natin, no? Ang TikTok. Ayan, Abante News TikTok. Talagang pangmalakasan po ang ating episode ngayon. Talagang special po ang ating episode ngayon kasi tayo ay napaunlakan po, no, ng isa po sa pinagkakatiwalaang professional host, voice talent at syempre personality development coach na si Max De Vera dito po sa Jigo Live. Sir Max, welcome po sa Jigo Live, sir. Good evening and maraming salamat sa pag-imbita. I'm very happy to be here. At magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers at listeners. Ayun. Yes, Sir Max, we're so thankful. Alam ko, medyo malayo pong distansya ng hometown nyo sa aming home studio. Malayo. Talagang dinayo nyo kami sa madaling sabi. No? Nakakatuwa po, Sir Max. At yun, nandito po kayo ngayon. Live na live, ha? Live Hindi na online. Okay. All the way from Parañaque para sa iyo. Yes, grabe naman si Sir Max. Sir Max, ito, bago natin na pag-usapan yung tagumpay po ninyo sa career ninyo bilang host, bilang voice talent at syempre being a development coach po, no? Marami po kayong natutulungan, at the same time marami po kayong nakikater. And yung time management, magandang pag-usapan to lahat kung paano siya nagiging doable, paano siya nagiging possible. Pero bago natin siya i-tackle, Sir Max, pag-usapan muna natin ang iyong childhood dream. Kumbaga backtrack muna tayo para malaman natin kung magko-connect ba. Ayan, matagal-tagal na to. Kung magko-connect ba, kung may mga influence ba nung kabataan mo na maaring nag-contribute kung ba't ka nag-excel sa yung mga career sa ngayon so far, sir. Ano to ha? Medyo hukay-hukay. Huhukayin natin to. Medyo matagal-tagal na. Or anything that crosses your mind lang during the time. Siguro pinaka natatandaan ko when it comes to childhood dreams, ang gusto ko dati is maging the usual kasi 'di ba yung mga 80s 90s parents ang template would be maging doktor, ayan, medical, maging engineer, maging abogado. Syempre yung mga traditional careers. And syempre, pag bata ka, hindi mo naman alam kung ano yung nandyan sa mundo, di ba? Or kung saan ka capable. Parang gano'n. Yes. Pero at some point, I dreamed to be a doctor. Tapos, syempre, pag nasa school ka na, kung saan ka mag-excel, feeling mo, yun yung trip mo. Yes. Medyo, ako noon, nung elementary, magaling ako sa science. So, yun nga, sabi ko, parang gusto ko maging doktor or maging scientist or anything related. Kasi, nakaputi ka, parang gano'n. Oo. anything na, kasi feeling ko, kaya ko eh. So, pagdating ng high school, ano nangyari? Nag-iba. Parang gusto ko magbanda. Yun, well, yun nga. So, syempre, nag-transition. When you get to high school, nag-iiba na yung influence mo. Correct. Puberty, di ba? Yung group of friends pa, maka-contribute yan sa gusto mo. Yes. Kung ano yung trip ng mga friends mo. And that time, I was into sports. Football. Hindi ako masyado nag-basketball nung kabataan ko hanggang high school eh. Pero yun nga, mostly ang influence ko nasa football. Tapos banda. Kasi ang uso nun, pumutok yung mga OPM bands natin ng panahon na yan. Ayun. Eraserheads, River Maya, yan. Okay. Nako, magandang kwento pa yan. River Maya na yan. So yeah, ang gusto ko dati, maging musician. Siguro, hindi naman sa minamasama, pero hindi ko siya
mapasukan the way that, successful musicians did. Kasi siguro lack of influence. Hindi kasi ako masyado palalabas. So you don't get to be around yung mga makakatulong diba? Syempre you get inspired by musicians na you look up to. Yes, kailangan mag-invest ka din ng time para ma-connect sa kanila or to spend. Ma-expose. Wala akong masyadong chance and opportunities to be exposed. Siguro kung may mga libreng pa-concert, kung may tutugtugan na lugar na merong high profile na banda na So syempre yun lang yung exposure. So mostly it's up until college, it was mostly about music for me. Pero hindi rin talaga I never got to a level na na naabot yung gusto close to that. Pero kasi nung pumalo na ako ng college, then I was exposed to that nasa Binild ako CSP, College of St. Binild. Andun yung mga matitinding banda nung era na yon. Mga kasabayan namin dun, Mayonnaise, nauso yung new metal. So, Mayonnaise, andun yung Wolfgang, some guys from Razorback nandun. I forgot who else. Sobrang nung tagal na kasi nun. Pero ano yung mga get-upan nyo na, yung mga time na yan? Ano yung mga, siyempre may mga image yan kung magbabanda-banda. Yan. Well, gusto ko ma-imagine Gusto ko ma-imagine. Ako kasi, for those who know me well, non-conformist ako. Hindi ako sumasabay sa uso. Pero when something strikes me, nandun makikita mo ng todo yung influence ko. So nung time na yun, I think ang mga nauuso nun was rugged Kasi panahon na Slapshot yata. Ano ba to? May Chuck Taylor era na ba to? O mga Vans Chuck Taylor era na. Okay. Kasi lumaki tayo. Eraserheads. Correct. 90s, yes. 90s, diba? Eraserheads era. So syempre, Chuck Taylors. Tapos, pagandahan ng t-shirt. Corduroy pants. Diba? May lines. Corduroy pants. Grabe, Tapos, nostalgia. Ano pa yun? Nung pumalo na nung college, yun, introduce na yung nu metal, rap metal. Yan, mga panahon na nga na Slapshot. Paluwag naman ng paluwag yung mga pantalon. Ayan na, Yan. So, hindi ako masyado na influence. So, although I tried wearing those things, hindi ako masyado na influence. Hindi ako nagsusuot ng mga uso. Kumbaga may sarili kang statement. Hindi ko rin masasabi na may sarili akong statement. Kasi nung 'di ba ang River Maya nung panahon na yun, nag-disband. Tapos biglang bumalik si Bamboo. Correct. So kung ano yung suot ni Bamboo, idol ko yun Kung ano yung suot ni Bamboo. Sayang di kayo nag-abot kasi kalo-collect mo yung kanina. Baka na-meet ko si Bambi. Bambuwang. Bambuwang. Okay. Then ayun, nung bumalik si Bamboo sa Pilipinas, he formed the band Bamboo, self-named. Ang suot niya madalas nun, di ba? Naka flip-flops. Flip-flops, ordinary shirt, tapos pantalon, ganyan. So pag pumapasok ako ng Binild, lahat ng tao naka-porma, ako naka-chinelas. Sabi ng guard. Hindi, pwede. Nung panahon na yun. Okay. Nung panahon na yun, I think medyo lax sa dress code. Okay. I would not necessarily flip-flops, pero yung mga medyo kumbaga presentable naman siyang isuot, papasok. Presentableng sandals. Pero, chinelas pa rin yun. Yun nga. Papasok ka ng eskwelahan. I mean, di ba, sa UP, magagawa mo yun. I'm not sure, Ateneo, magagawa mo yun. But, yun nga, nakakapasok ako ng mga panahon na yun na ganun. So, yun mostly yung influence. Kung ano yung kung sino yung idol ko at the time. Yun yung pattern. Yun yung pattern ko. Hindi ako sasabay dun sa masa kung yung uso. Kasi parang ang mangyayari dun, pare-pares kayo Oo, pare-pares. I didn't feel I don't feel like bandwagon. Hindi ako mabandwagon type of guy. So, yun. Mostly music up until college. Then, after college, kaya nyo na-realize na parang lilipat ka na ng industry or mayroon bang kumbaga nag-influence na ito naman yung puntahan mo? What's the story behind it?
tinanggap ko naman nung college ako na music is not sustainable. At least for me. Yes. Kumbaga practical thinking. Practical thinking. Hindi ko sinasabi na music is not sustainable, but sa situation ko, syempre influence. Tsaka iba-iba naman tayo sa personal kung ano yung kumbaga kung ano yung sa tingin natin na at the moment kung kaya ba or baka mamaya mapagod ako or something like iba-iba, burnout. Iba-ibang ano naman siya. Reason. So syempre most of the time parents who are not musicians themselves, and I don't blame them, would often discourage you to have music as a career. Kasi let's face the fact na hindi siya sustainable not unless you are there in that path talaga. Or parang nating bunuin mo talaga yung buhay mo doon, yung walang kumbaga lahat, sige, dyan ka na, bigyan ka namin ng panahon na para strive mo yan. Which is hindi madali. Tsaka I mean, at some point, marirealize mo na it's not always gonna be forever. I mean, you can be the best band for like 10 years and just vanish, di ba? So, correct. Meron naman akong understanding nun. So, sabi ko, baka hindi ko talaga path to. So, the course that I took, multimedia arts. So, ito yung mga graphic designer, web designer, mostly creative that has something to do with design. Yes, so hindi rin ako nag-end up doon. Pero mahal din mahal yung course. I mean, it's an expensive course and you have to have the equipment to para makasabay ka sa industry. Sa requirements, no? Sa requirements. So, yun, natapos na ako dun sa course, nag-move on ako. Hindi ko siya nabitbit kasi ang gusto ko naman ng time na yon, gusto ko maging director. Paano naman napunta yun? From music then? Well, when hindi ko pinoproclaim to. Yes. This is just my own personal view, but when you're into creatives, when you're into arts, or when you're into art, you get to explore a whole spectrum of different discipline. So makikita mo kung ano yung mga potentials mo, something like that. Kasi from music, pag nanood ka pag nakinig ka ng music, syempre may music video. Pag may music video, makikita mo sa TV. Correct. So sabi ko parang, paano nagiging ganyan? Paano nagka-come up sa ganon? Kasi noong 90s, maganda yung panahon natin na yon. Kasi ito yung mga Channel V, MTV. Sobrang aabangan rich. Mo Sobrang rich tayo sa music videos. And not only that, medyo enthusiast din ako ng mga movies. Yan. So, yun, pinangarap ko na maging director. Parang I have all of these ideas in my head na parang gusto ko gawin ganito. Pero yun nga, for some reason again na bump off na naman ako dun sa track na yun kasi wala, if you don't have the equipment, you don't get to practice. Correct. It's mananatili lang siyang idea lang. Idea na lang siya, hindi mo siya ma-put into play. Pero siguro it's just me giving those excuses. I don't know, but hindi ako nag-end up doon. But I still have that until now, yung para may eagerness. If may chance, may passion ako to display the art that I have in my mind. And yun, siguro kung i-connect natin, I still have a piece of that led me to where I am right now. Ayun, di ba? Yung creativity, yung talagang meron kang gustong bagay na buuin. Na sana mabuo. You just don't know paano siya gagawin because hindi siya madali. Kung babara-barahin mo naman, baka masayang lang yung pinaka-concept. Baka maubos yung pera mo, baka masaktan ka lang, o kaya baka may mangyaring, hindi maganda, tapos eventually, yun yung reason para ma-discourage ka. But, life happens, and kung saan ka man niya dalihin, I think, pwede mo siyang ikabig, kumbaga. Meron, siguro, nung medyo naive pa ako ng mga kabataan, hindi ko nakita kung paano ko gagawin yun. And siguro, yun nga, for the lack of influence, I was mostly around the people that did not lead me to that.
parang I had good company pero hindi ako na-lead sa pagdidirektor. Sa mga gusto mo. Pero ang maganda nun kasi, Mox, no, yung tinatawag na yung hindi ka natatakot i-try. Or let's say, i-admit na ito talaga yung gusto mo, something like that. Hindi siya agad yung parang dating, at least parang ina-acknowledge mo na may ganito and the willing ka if there would be a chance. Yeah. Hindi yung parang talagang draft lang kasi medyo yun yung may mga what if tayo someday di ba? Pero siguro to add to what you said, ako siguro yun nga yung dahilan kung ba't hindi ako umabot doon are mostly the excuses. Syempre yun nga when you're younger, parang feeling mo ganito kaya hindi mo magawa itong bagay nito pero you're really not spending enough effort. So pag during the time na kung may iba mo yon, pwede mo siyang i-push, kaya naman. Parang pwede ko siyang i-push, pero nag-explore pa ako na nag-explore. Ayun, okay. Hanggang sa, yun na nga, parang kaka-explore ko, hindi ko na natapos to. Yung may sinimulan ako, tapos nag-explore na naman ako, tapos hindi ko na naman natapos, tapos may maiisip na naman ako, tapos mag-explore ako ulit. Ganun yung pattern ko nung ano ko. Which is I think it's not bad naman kasi parang ang dating tinitignan mo rin kasi kung saan pinaka-swak. I mean pag bata ka isip mo kasi you have a lot of time pa eh. So parang okay na naman subukan gano'n hanggang sa umabot na tayo sa edad ko tapos yan. Pero ano siya eh, kumaga yun nga naging chop yung mga experiences ko tapos hindi ko natumbukan. Kumaga, if you're young, na feeling mo kaya mong gawin lahat, I mean, you have 24 hours. How much can you do in 24 hours? Tama. Pag hindi ka natulog at yung oras mo buo, 24 hours, ang dami mo pwede magawa. Nung bata ako, I spent my time with the things that I enjoyed more. Sulit. I mean, no regrets. Nasulit ko in a wrong way. Kasi yun nga, now that I realized, parang, sana pala tinuloy ko tong ganito, sana pala pinasukan ko tong ganito, sana pala nagawa ko tong ganito, or sana nung panahon na to kung may ganito na available, sana nagawa ko. Oo nga, no? Yun yung pwede rin kasing ganun eh. Yes, correct. Yun yung mga what if ginawa ko to nung panahon na to, ano kaya ako ngayon? What if available na tong ganitong technology, ano kaya ang kinalagyan ko? Kasi ngayon mas madali eh. Parang lahat ngayon, yung mga kabataan na yung mga younger generations, parang lahat ng gusto nila na-execute na nila because of the availability ng mga bagay na kung ano man yan. Di ba? Like kung gusto mo mag-web development, pupunta ka lang AI, type mo lang na ganun, andun na yung code. Salpak mo, may website ka na, di ba? Ganun kadali. Nung panahon natin, parang manual. Kailangan mo aralin. Magpo-4-year course ka para tapos magtatrabaho ka, kailangan mo na experience. Maraming steps and yun nga, siguro I spent most of my time doing other things that I enjoyed na that led me to different paths. Ayun. So speaking of that, gusto malaman ng mga kaabante natin if na-experience mo rin ba yung after graduation yung nahirapan ka maghanap kung yung typical na, for example ako in my case, nag-apply ako kung saan pero ang hirap. Actually, I'll be honest kasi hopefully makatulong sa conclusion ng topic natin. Yes. Hindi ako nakagraduate. Nag-drop out ako kasi nag-shift ako ng course. Okay. Kumain ng time yun, yung kumain ng shift. Time. Yes, oo. I shifted course when I was in the middle of my second year. Tapos yung shiniftan ko na course, umabot pa ako ng 5 years. Sobrang haba. Ang haba. Hindi ko na i-explain kung bakit ganun ang nangyari, pero ganun ang nangyari at let's leave it at that. Yes, correct. Okay. Maraming, sabihin na lang natin na medyo may mga pagbubulakbol din na nangyari. Yes. Bata tayo. Bata. Tsaka iba yung panahon noon walang cellphone kasi so magiging yung kung ano yung pwedeng gawin physical ng mga magkakabarkada o mga hangouts, di ba? Hahanap ka ng katuwaan mo. Correct. Yun nga, parang siguro at some point mas napunta tayo sa katuwaan. Pero maganda kasi yung pagiging street smart natin, sabi ng iba kasi talagang ito na yung isa sa mga importante din na kumbaga magulang ka sa life eh. Yes. Yung parang tama ba yung term ko? Parang gano'n, yung parang hindi ka maisahan ng kahit sino because you are wise, no? Parang gano'n. Napagdaanan yung mga bagay-bagay. Correct. Yeah, well, yun nga, I think yung
yung experience ko na yun, dahil hindi nga ako nakagraduate, dun ako nagsimulang kumapit. Ayan. Kasi parang, sabi ko, mali. Na-realize ko, maling-mali nga yung nagawa ko. So, I have to make up for that kasi I wasted time. And now, nandun ako sa stage na, okay, malapit na ako magsarili. Paano ko gagawin to? Oo nga, no? Oo. So, yeah, nag-try ako ng different jobs. Of course, ang go-to natin pag wala kang ma-applyan, BPO. Ayan, oo. Okay, not the time, ano pa to, pausbong pa tong BPO during the time. Nung panahon na yun, nag-boom ang BPO and it's still easy to get into it kasi as long as may communication skills ka or at least may experience ka dun sa account or dun sa operations na ginagawa mo, like kung kunyari may background ka na coding from college, pwede. Tapos may coding yung trabaho mo, makakapasok. Saka ang maganda pa nito, yung competitive salary niya na parang okay. I mean, siguro nung panahon na yun, ano ako nun, 19 or 20 years old ako nun. So, to get a salary of 14,000 a month, diba? Parang not bad. Oo, correct. Katulad natin, mga Pilipino, karamihan sa atin mga Pilipino, nakatira pa sa magulang. Diba? So, may 14,000 pesos ka na nauuwi. Tapos, technically, libre ang pagkain mo, libre yung tirahan mo. Abot ka lang ng whatever you want. Parang yun ganun. pa, medyo nagpapasalamat ako sa magulang ko noong mga panahon na yun. Kasi, hindi nila ako hininga ng pressure na parang dapat bigyan mo ko ng cut na ganito, may trabaho ka na. May ganun kasi, di ba? Oo. And it's part of yung regrets ko nga na hindi ako nakapag-ambag. So, yeah, those were realizations na I could have done something better in my life when early stages. And yeah, so nung na-realize ko na kapit na ako kasi I'm on my own. Hindi na ako pinapaaral. Yung perang kinikita ko, ipanggagastos ko. So yung budgeting, ito dito napapasok yan. Oo. Ang problema pa nun, hindi ako natuto mag-budget. So paano yan? Hindi makulay ang buhay ko, pero pinakulay ko, kinulayan ko ng sarili ko, di ba? Oh, yes. Most of the things that, kasi up until now, honestly, hirap pa rin ako mag-budget. I can budget on my own, pero if it's, on a bigger scale, like ngayon, my family, it takes a while. Oo, tama. Kailangan ng guidance. Kailangan ng guidance or hindi naman, kaya ko siyang gawin but it takes a while. Correct. Na dapat supposedly at our age na parang organized na. Na parang pagdating nito, ito yan, dito yan. Paglapag ng pera, alam mo na agad yan, nakaayos na. So it still takes a while. So those are some of the things na hindi ko na-develop when I was younger. And, as an adult, unti-unti ko siyang nalaman the hard ways. As we got older. So yan, naglipat-lipat din naman ako ng mga trabaho. After BPO? After BPO. Because I still had tanong ko muna, sa BPO ba is it graveyard yung nasubukan mo? Of course. Grabe. Nakakabilib yun ha. Graveyard, mostly hindi pa uso ang noong panahon na yun, hindi pa wala pang mga day shift. Yes, mga US pa yan eh. Karamihan US o kaya Canada, mga Asians, ganyan. Pero yung Asian time na yun, nakadepende rin sa mga US. Okay, so gabi talaga. Gabi pa rin. Kasi there were also Indian companies that serves as back-end office for an American account. Tama. Ganun din. American. Grabe, no? Medyo, akala kasi nila madali yun eh, pero di nila alam pag once you're there, lalo kung nagisimula ka pa lang, yung pag-a-adjust ng katawan mo eh, mahirap eh. Yung for the first 2 weeks, akala mo kaya mo yung puyatan. Yan. Exciting pa, no? Ano pa ako eh, medyo kakatapos ko pa lang ng teenage life ko eh, lagi puyat yun. Pero masaya ka, ito trabaho na to. Yun nga. So pag nilalagyan mo na ng mental pressure, hindi na siya kasi kaya mo mag-last the whole night kung party, kwentuhan, tambay, ganyan. Kaya mo mag-last ng buong gabi. Ito ngayon, trabaho. May task yan. Gumagamit ka na ng utak, yung physical fatigue mo nandun na. So, ang hirap, hindi siya madali. So, yun, dahil doon,
saludo ko sa mga nasa BPO. Yes, kasi talaga naman. Pinanggalingan ko rin yan eh. I understand yung hirap nga ng graveyard shift. At yung mga nasa ilang taon na, yung talagang nag-career na sa BPO. Correct. Ibang level pa yan. Kasi at some point then in my BPO life, sabi ko, ano kaya feeling ma-promote? Ayan, maging TL, mga ganun. TL muna, maging manager ka. Again, nalihis din ako doon. Dahil nga doon sa creative side ko, nagkaroon ako ng opportunity in my BPO life to get into events. Ayan, okay. May nag-invite or nagkataon na may na feeling mo kaya mong gawin? Ano? Dun sa BPO kasi may mga community yan eh. May mga org. Okay. Basketball club, photography club, yan. So the BPO that I was in that time, I got involved in the different groups. Okay. Tapos nakilala ko yung mga nandun sa core nung mga nag-organize, mga HR people. Until na nalaman nila na I also had that capacity na kaya ko mag-handle ng events, kaya kong yung mga graphics, ganyan. So, nagkaroon ng opening, nag-apply ako dun sa events. And hindi lang siya events, parang internal communication and events ng group. Okay. So, I put some of my insights, yung mga hidden talent ko na hindi ko na matagal nang naging hidden. Yung mga hidden talent ko. Thank you sa BPO, dahil doon na-explore ko. Yun na naman, nag-chop na naman ako, di ba? Nag-explore ako. So doon ko nalaman na I still have it. May creative input ako, kaya kong mag-put up ng isang buong event. So sabi ko, masaya events masaya ang events. You get to strategize, you get to organize, and by the time that you see and execute the plans that you have, parang it's marvelous. Grabe, parang wow. Parang ito yung pinlano ko, ito yung ginawa ko. Tapos kita mo siya na-execute. Yes. Nakita mo siya na-execute. So parang sabi ko, andun yung puso ko. Ang sarap sa feeling ng ikaw yung in charge and at the same time masaya ka talaga dun sa ginagawa mo. Overall hands-on ka pa. Saka para sa mga nakaka-attend ng mga events, 'di ba? Nanonood kayo, pinapanood niyo yung nangyayari, hindi niyo alam ang nangyayari sa likod. When I got into events, yung thrill ko, tsaka yung adrenaline ko is in thriving in the chaos. Nakakatuwa kasi parang chaotic nga eh. Sino ba may gusto ng chaos, di ba? Sino ba may gusto ng chaos? Chaotic siya, pero nagta-thrive ako dun. Parang gustong-gusto ko yung magulo, tas inaayos ko siya. Tapos in the end, parang smooth. So parang, ang sarap pagtapos na, parang yun pinagdaanan ko, grabe, ang sarap. Parang Spartan War, no? Parang akala mo, kaya ko ba? Pero kaya naman eh. So ito yun. Parang sumabak ng gera, natatalo kayo. Tapos nakaisip ka ng paraan. Para manalo. Bigla ka nanalo. Parang pag-uwi mo sa bahay, gulpi ka, pero contented. Battle wounds. Parang ganun yun natin. Mga battle wounds. Then after that, nung na-in love ka na sa events, paano ka nito nag-lead kung paano ka na-lead sa hosting? Sa hosting. So, batang radyo din ako. Hindi lang kasing galing mo. Hindi naman, grabe. Hindi lang kasing galing mo, idol. Ano yan eh. When I was in the BPO industry, ito na naman, nag-chop-chop na naman. Ayan na, okay. Pero this time... Pero nakapanghinayang yun na Sir Mox, no? Kasi parang kung titignan natin, kung papakinggan natin yung kwento ng BPO, parang established ka na dun eh. Established na. Actually, tama ka dyan. It was a decision that was hard to make. Yes, kasi, nung nasa BPO ako na yun, I had this opportunity, naimbitahan ako. Nag-o-od kasi that time nag-VTR. Sideline. May oras, di ba? Nag-VTR ako, tatawagan ako, mag-audition ka dito, mag-arte-arte, ganyan. Hindi ako natatanggap. So, nakita ako sa TV na nagpapa-audition for, I think, Survivor Philippines pa yun. Sino ba to? Paulo Bidjones o Richard Gutierrez? Paulo Bidjones pa. The OG, yeah. Oo. Si Idol Paulo Bidjones pa. When I auditioned,
isang mahabang audition process yun. Okay. Nakapila kami waiting for our turn to get an interview. Tapos yung makakat doon will go to the next level. Okay. So while waiting, isa sa mga nakatabi ko, kasi syempre nasa hallway kayo, Oo. kayo dyan. So Wala kang choice, kakusapin mo talaga yung mga... wala kang choice eh. Parang I was there for like 5 hours. Grabe. Paano yung pagkain? Pwede naman sa pila? Or wala. tiisan, tubig-tubig Pag lang? umalis ka sa pila mo, tapos umulong yung pila mo, bahala ka. Grabe. Walang alisan. Hindi mo pala bibitawan yun, whatever it takes. Oo. Tsaka syempre kasi maraming nag-audition. If you really want this, talagang tatsagain mo. Oo. Doon nila malalaman who's really meant for this. Tama naman. Hello, survive. Correct. Pag umalis ka sa pila at nagutom ka, hindi ka na-survive, di ba? Pila pa lang. Pila pa lang. Hindi ka napasok dun sa requirement. Okay, then? So, yun nga, I met this group of people, and isa dun, was a radio DJ. Oh, okay. So, shout out lang, just in case. Sige, go. Marinig niya, si Dayan. Okay, Dayan Jangayo, nakalimutan ko na yung Mary name niya. DJ Chloe siya back then. Mm-hmm. So sabi niya, habang nagkukwentuhan kami, parang for some reason, sinabihan niya ako na, you should try radio. Gumanon. Okay. Oo. Yung pala, siguro na hindi ko na nakwento, pero I was a listener. I was an avid listener of FM radio. Wow. So parang sarap sa feeling doon na may chance na makapasok doon sa... Oo. Diba? Sabi ko, radio. Kasi ang ko nun, pwede ba magbanggit? Pwede. Go. Ayan, yung mga Cool 106. Cool 106 yung panahon na yun. Cool 106, NU 107. NU 107. Ano pa yung pinapahingin? Crossover din ako. Oo. Tapos yun, yung Melo. Melo, yes, Abante, Melo, yes, shout out. Diba? Nakikinig ako nung mga stasyon na yun. So sabi ko, sige, nothing to lose. Then audition. Then sa BPO, ang tagal mo. So kumbaga, kung bigyan ka man nila ng genre na let's say English, kaya. Di ba? Kaya. Ganun, kasi nakapag-English naman ako. Correct. And sabi naman ni Chloe, parang you have the chops for it. Yung exact words. Yes. Hindi yun mawawala sa utak ko kasi yun ang nag-spark ng lahat ng kung saan ako nanggaling. You have the chops for it. So, tinry ko, pumunta ako, nag-audition ako, and for some bizarre reason, natanggap ako. Grabe. Hindi, sa totoo lang, ng panahon na yun, hindi ako confident sa skills ko na kailangan pang radyo kasi wala akong background. Multimedia arts is not the same as mass-comm. Yes, parang ganun. Mass-comm, pwede ka mag-end up sa radyo kasi broadcasting yun eh. So, sabi ko, parang, paano? Parang nangyari. So, I went on board. I trained with a few people. Tapos, I was introduced to my soon-to-be partner. Tapos, briefing, orientation. Yung unang 2 linggo ko, sablay. Paano naging sablay? Sablay. Yung utal-utal. Walang katapusang filler words, di ba? Buong 4 na oras. FM pa naman, ang linaw pa naman ng frequency, di ba? Oo. So, I was like, I felt defeated kasi kaya ko ba to? Sabi ko, radyo naman to eh. Hindi naman nakikita yung mukha ko. Okay. Pero dinig ka naman. Malinaw na malinaw. Nasa radyo, di ba? Yung microphone ng radyo, alam mo naman, ang linaw. So, sabi ko, I have to shape up the inaral ko. Few guidance then from my colleagues, my fellow DJs nung panahon na yun. They gave some tips. So, tsaka nanood ako sa TV, yan. Pinapanood ko yung mga news anchor, yan, tulad nyo, yung mga nagbo-broadcast. Kasi yung consistency tsaka yung flow ng mga sinasabi, dun ko pinattern. Okay. So sabi ko, paano ko gagawin yun? Kasi some broadcasting jobs have scripts. Parang ganito. Yan. May script. May babasahin BBM at FL Liza Marcos nakabalik na sa Pilipinas. Umabali sa balitang yan si Abante reporter Aileen Taliping. Parang mga ganun. Sobrang idol eh. Nakita ko
ko lang. Maiksi lang kasi. Yung boses pa lang di ba? So, dun mo pinattern. Doon ko pinattern. So, I in a few months, hindi pa rin ako successful. Kumbaga, there were still a lot of things na kailangan ko matutunan. Marami pa rin bagay na pumapalpak pa rin. Pati nga yung mga log sheet, hindi ko nagagawa ng tama. So, yung station manager. Kasi di ba may yung ads, parang may ganun pa. May log sheet pa yan. Hindi pa, ewan ko kung paano nila ginagawa ngayon kasi digital na pero noong panahon na yun, papel-papel talaga. Kung halimbawa, pinasok mo na ba yung ads ng ganito, ganyan. Lalagay mo yung kanta na play mo. Tapos ilalag mo yung ads. Hindi na lagi. Minsan nakatapos na ako ng kalahati nung palabas ko. Oh my God, wala akong nasulat. So, iisipin ko, anong oras ko ba pinlay ito? Anong oras ko ba, ganyan. Ang hirap. So, tapos sana di mapansin na mali yung oras. Dinadasalan ko yon pero hindi, pinapatawag ako ng station managers. Kinakausap ako, kailangan gawin mo to kasi importante sa sa admin natin yan. Sila nagtatali, kumbaga. So, yung partner ko naman, shout out din kay JB, DJ din, of course. I think nasa na siya ngayon. I can't remember. Wala nang K-Light. Anyway, basta si JB, my partner back then, she was very graceful to help me naman dun sa mga ganon, mga technical part, mga ganon, so, administrative, parang ganon. So sabi niya, sige partner, tulungan muna kita, ako sa technical, ikaw magsalita. So nag-enjoy ako. Kasi parang yun na lang isipin mo, yung program na lang. Yes. Tsaka I had the weekend show. We had the weekend show. So it's more relaxed. Walang news, walang it's really laid back. It's really just the music. Pag may text pa nun wala pang wala pang may chat na pero hindi pa siya ginagamit as it is. Parang sinasabi ko yung edad. Hindi naman. Nauna lang. Nabubulgar yung edad. Nauna lang sa industriya, parang ganun. Ano pa yun Yahoo Messenger. Yan, YM. YM. So kung sino yung nakalag sa YM, sino yung nagchat-chat doon ako nagbabasa. Tapos may hindi kagaya ngayon, ito real-time Facebook. Real-time, Ayan sila. Facebook na. Levi Posadas, idol namin na host si Caleb Cañate. Then si Christian Shozon. Tsaka yan, si Brent. Yan. Ayan, si Ian Brent. Ayan, nanonood sa atin. Go Mox, the host de Vera. Tapos, pinorek ako ni Yuri. Sabi niya, it's Mox, not Max. Ito naman, meron pang top 10 video kay hit chart. Meron yan. Video okay nung araw. Di ba? Diba? Tayo yung magkaka-wavelength. Tayo yung mga magkakaidara, nagkakaintindihan. Then, after that, after nung sa radio stint, ano na mga next Ang nangyari sunod, di nagra-radyo ko. Same person, si Chloe, DJ Chloe. Ang bait naman ito ni DJ Chloe, no? Kaya opportunity giver. Sobrang thankful ako talaga sa kanya kasi she was my mentor. She gave me a lot of opportunities. Nilakad niya ako sa isang dubbing station. Wow, okay. Ano siya, studio siya where you dub yung mga shows. Ni-refer niya ako doon, tinry out ko mag-voice acting. Okay. So, nagdadub ako, yung mga Korean novela, mga makanoon, mga Taiwanese, wala pa. Mexican. Mga okay, gets. Pero the studio was catering to different nationals. Okay. Yung mga palabas, pinapadala sa ibang bansa as English. So English ang idadub. English ang idadub. Okay. So it depends kung movie man, serye, okay. Kung ano siya, kunyari Mexican series siya, dadub mo in English, babato nila sa ibang bansa. Okay. So kaya. Oo, kaya. Although alam mo ba ang hirap mag-dub ng Asian? Kasi mas mahirap mag-dub ng Asian than non-Asian, Kasi ang Asian, ang daming flaps ng bibig. So hindi mo siya masasabayan or hindi siya maglalapat. Sa isang salita ng English, ang Asian language, mga 2-3. So, imbis na kunyari sabi mo, help, ang dami mo na sinabi nun. So, talagang nag-adjust. Ang tagal ko nag-adjust nun. Yung mga naunang director ko, talagang binabagsak na yan. Ano ba yan? Parang isang linya, makaka-20 takes ako kasi hindi ko mahuli. So, talagang, So, habang nagdadub, pinapanood mo rin pala?
Oo, uulit-ulitin nila yun. Grabe ang hirap. Hanggang hindi mo ma-sync yung Akala ko hindi mo na job yung pag-sync eh. Akala ko magbabasa ka lang kung ano yung nasa script. Yung pala, tatimingan mo rin. Nung unang panahon, nung analog pa. Nung analog, nung yes. analog pa, hindi mo talaga masisync yun. Kaya mapapansin mo yung mga Chinese movies na napapanood malayo. natin. Malayo. Tapos na yung sinabi, gumagano ng pambibig. So, nung medyo na-digitize na yung era natin, nasisync na nila. So, swerte na yung mga ngayon. Yes. Oo. Kasi sobrang dali na. Magre-record ka, basta ipasok mo yung timing nung script dun sa moment na yun. Pag na-sync mo siyang ganun, tapos na. Sila na. Yes. On. Okay. Hindi ko makuha. Kasi hindi ko makuha. So, safe to say, ang na-train sa akin dun is yung timing tsaka yung cadence ng yung timing tsaka yung dimetro nung bibig. Yes, okay. So, after that, tinry ko naman mag-voice over. Ito na yung mga ginagamit sa ads, yung lumalabas sa radyo, lumalabas sa TV, ngayon sa digital social media platforms. Nag-enjoy din ako. Sabi ko, saya, parang announcer. Kayang-kaya ko pala to. Di ba? Iba't ibang klase yan. Depende sa atake ng brand, parang gano'n. Depende sa atake ng brand. So, pag medyo sensual, iba rin. Kailangan medyo sensual. Ayun. Kung medyo palaban yung brand, yan. Syempre, kailangan may energy. Galing. Kailangan mataas. So, iba-iba. So, by this time, may experience na ako sa radyo, may experience ako sa dubbing. So, na-develop yung boses. Yan, okay. Kasi, I'll be honest, not everybody has yung timbre, the modulation for radio. The microphone enhances the modulation kasi nakatimpla yan eh. Pero, hindi lahat ng tao is given the modulation for radio. Siguro na-practice ko na lang siya kasi pag nagsalita ko ng normal, hindi siya bagay pang radyo talaga. Pero, when you're on air, you begin to have this different persona and you enter a different persona. So, parang, syempre, kailangan ko ayusin sa radyo ko. Tama naman. Oo. Diba? Smooth. Oo, diba? Just like broadcasters. Sa mga broadcaster, medyo minomodulate din nila kasi syempre kailangan presentable. Correct. Diba? Not unless you're like Sir Ray lang. Na hindi mo na kailangan mag-modulate. Diba? Kasi siya ang gininto ang boses ng radyo. Kasangga mo. Yeah. Diba? Hindi niya na kailangan mag-modulate. Tama. Ako, pinractice ko pa yon. So eventually, na-develop. So I had radio and voice over, voice acting, voice. So well-equipped ka na sa madaling sabi. So nung ito na naman. Tinapik na naman ako ni DJ Chloe. Marts, alam mo may papagawa ko sa'yo. Sama ka sa akin next week. Sinama niya ako sa event. Ayan na. Gusto mo mag-host? So, inisip mo na sinama ka sa event, baka ipa-organize. Medyo may naisip ka bang gano'n? Ang inisip ko, sasama niya lang ako para mapanood siya. Okay. Oo. Pinasalang ako. Akala mo to observe? Pwede. Akala ko mag-observe. Pinasalang. Gusto mo mag-event? Sinalang ako. Co-hosting kami. Then? Siguro, something in me kicked in. Hindi ako kinabahan. Na-enjoy ko yung kaba, naging excitement. Parang anong nangyari from that moment, na-realize mo na you're born to do this, parang may ganun bang it felt like home. Wow. Okay. It felt like home. So, sabi ko parang, ano pa yan, naalala ko pa yun, the event was the launch of Silverworks timepiece. Yung mga relo ng Silverworks, first launching nila nun. That was my first ever event. And I was co-hosting with DJ Chloe that time. Siyempre si DJ Chloe, ang galing. Kailangan ko makasabay. Tama. Hindi ako nakasabay. Ano nangyari? Hindi ako nakasabay. But, I had a few flops. Siyempre, matatalisod ka pa niyan. Kasi, first time. Unang salang, yes. First time. But, in my recollection, yung mga mistakes ko were not fatal.
Hindi siya yung talagang Yung parang kung director ka mapapagano. or yung tipong nasira yung event. Dapat di mo sinabi yan. Oo. So medyo sabi ko parang okay parang gusto ko to. Kaya ko to, gusto ko to. Kasi yun nga yung kaba ko turned into excitement, and after it parang may yung endorphins ko parang ito yun. Oo, di ba? Parang ang sarap ng pakiramdam. Kakaiba to. So that time, so meron ako radyo, nakapag-host na ako, nakapag-voice Dub over na, ako. okay. Sabi ko parang, ang ganda nito. Ang ganda ng combination. Lahat magagamit mo or lahat pa pwede ka. Lahat bosisan. Sabi ko, okay, sige. Eventually, pinapasahan niya na ako. Yung mga hindi nagagawa yung mga hindi siya available na hosting, binasalo mo. Yes, oo. Tapos eventually, I started offering hosting services, mga maliliit pa lang, maliliit na events, mga birthday parties, ganyan. Tapos, yun nga, I've had a few in a few years. Siguro, 2 taon ako, naka-practice. May lumapit naman sa akin na he's like parang agency naman. Hindi siya agency. It's like an agency. Management? Parang something. Management siya. They book talents. Okay? Black Tie Events yung pangalan. Bien Rivera approached me on Facebook and asked na budding host pa lang kasi ako, and mostly corporate tsaka mga lifestyle events ang nagagawa ko. So, he approached me and offered na, would you like to try weddings? Oh, okay. So, ibang ano na to, ibang genre na. Oo nga, no? Hindi ko naisip yun. Marami rin namang, yung industry ng wedding events, napakalaki din. Nung time na yun, oblivious ako sa wedding industry. Kasi inisip ko, parties Correct. Events, parties. Events, corporate, mga seminar, ganyan. So, hindi ko naisip, may wedding industry pala. Hindi ko naisip, may ganun nga pala, no? So, nung time na yun, hindi ko alam na it was a big thing. That time, kakaputok pa lang ng wedding industry. Kumaga, matagal nang may wedding industry since the dawn of time. Kasi ang ginagawa lang nila dyan kadalasan mga kamag-anak na lang yung ginagawang host, kaibigan. Hindi pa sila yung parang nagpapahanap talaga ng specific na babagay doon sa team nila or may kaya doon sa gusto nilang mangyari, di ba? Tsaka, photographer, universal naman There's a lot of photographers. Noong panahon na yun, videographers, wala pa masyado. Konti pa lang yung kilala. Kasi video that time was very young. Mahalang equipment. Tama. Kaya konti pa lang. Wala pa mga same day edit. Wala pa. Actually, kakaputok pa lang. Like si Jason Magbanua, one of the pioneers of same day edits in the wedding industry. He was at the peak. So, andyan na yung wedding industry. Pumutok na siya. It's been there for a while. Tapos, sabi ko parang, maganda pala tong wedding industry. Malaki. Maganda ako mauubusan dito. Parang ganon. Ilang tao ang pinapakasal sa isang taon. Tama. At kasal pa lang yun. Wala pa yung debut, wala pa yung binyag, yung mga renewal, yung mga nagpapakasal ulit. Ang maganda kasi nito, word of mouth. Once na nakuha ka na ng isa, nagustuhan yung service mo, pwede kang tuloy-tuloy na yun. Like, kunyari, a-attend ka ng isang wedding reception, mag-host ka ng wedding reception na may 300 guests. Imposibleng wala kang makuhang isang kukuha ulit. Kliyente. Yes, tama. Kasi kung nagustuhan nila yung trabaho mo, yung produkto mo, kahit isa doon sa 300 may makukuha ka. Tama. So, yun, time went by, dami ko na experience. Nakuha mo na yung rhythm ng industriya. Nakuha ko na yung rhythm, yes. Pero pumapasok pa rin ako noon, may day job pa rin ako. Grabe, Habang nagra-radyo, may day job ako, nag-hosting din ako. So, at this point, sabi ko, parang gusto kong i-try na karirin tong hosting. Tama. That time, I was with a partner, and parang may discussion kami na wag mong bibitawan si day job. Wag mong bibitawan si day job kasi baka hindi mo kayang sustain freelancing. Kasi baka mamaya mabungi, biglang makapakan. So kukunin yung kasi wala pa lang ngayon. Exactly. Patay na panahon. Yes. Tsaka kasi when you're hosting, maswerte na kung makakuha ka ng 2 sa isang linggo.
Correct. If not, Para sustain na yung week. Yeah. Oo. I mean, monthly ka naman nagbabayad ng mga bills mo, di ba? Pero yun nga, if you'll know if you're hitting it if you have at least one weekly. So, 4 on the average. So, pag lumagpas ka ng 4 or nakadalawa ka sa isang linggo, bless na yun. Sobra. Blessing na yun. Oo. Kung nakadalawa ka ng isang linggo, tapos wala ka the next week, okay lang, pahinga ka. May pondo ka eh. Oo, parang ganun. Eh, hindi ganun. Hindi pa siya ganun. So, sabi ko, pinag-isipan ko, sige, tuloy ko muna to. Dahil dun sa kailangan kong pag-desisyon na yun, na burnout ako dun sa day job. Hindi siguro ano ko na rin yan, kumbaga psychologically leading to that. Parang dahil nga may decision ako at parang mas napapaboran ko to, nawalan ako ng gana dun sa day job. Kasi yung day job kasi bumubuno yan eh. Oo. Minsan naman, ang mangyayari naman dyan, pag pinili mo si day job, baka naman masunog yung bridges mo dun sa mga events na while you're hot na parang kinukuha ka nila, di ba? Yeah. So it was a big decision. Kumbaga risk to, leap of faith sa madaling sabi, yung nangyari. Yun mismo, it was a big leap of faith. Kasi sabi ko, yun nga i-risk ko ba? Tatanggalin ko ba yung, alis ba ako sa day job ko? Kakaririn ko na full-time tong hosting? Kasi nakakapag-voice over din ako. Yun talaga nakakabuhay ng bungi dun sa income mo. Pag wala ka masyadong hosting pero may voice over ka, okay. Buhay na naman ako. So ibig sabihin nito, it's all about time management na ginagawa mo sa ngayon na parang dating dahil nga na-establish mo na, nakuha mo na yung rhythm. Sa madaling sabi, in a month, kaya mo nang laruin na wag kang mazizero na parang you make sure. Kaya actually, mo na i-make sure. Around this time, itong panahon na pinag-uusapan natin, wala pa ako doon sa point na yun. Hindi ko pa siya malaro kasi social media was not used as a platform for advertising your product or service. So, hindi ko pa siya naisip gamitin nun. So, nung panahon na yun, ang way of advertising ko of myself is really word of mouth. Or refer, manual, yes. Business card, pag may kausap ka parang si Amplified Man, ganyan din. Hindi rin niya alam na pwede pala yung social media. Di ba? Siya, late na niya na-realize na pwede pala. Ako, ganun din naman ako. Parang, tumanda na ako bago ko na-realize na pwede. Tsaka, ginagawa ko pa nun, as in, business card. Kunyari, kakain ako sa restaurant, ay, nahulog. Para pag may nakapulot, tawagan mo ito. Naghuhulog talaga ako kung saan-saan. As in, sinasadya kong iwan yung business cards ko all over the place. O kaya, kunyari, pupunta ako sa isang shop, kausap ko yung sir, iwan ko tong business card ko. As in, mano-mano talaga. Hindi ko alam kung paano ko i-advertise yung sarili ko back then, but it worked. Ang galing. Gumana naman siya. I mean, 1 out of 30. No, pero what's important is kumbaga na-build mo na yung contacts, the tamang connection para kumbaga hindi naman araw-araw Pasko, pero you're happy with what you're doing and at the same time naso-surpass yung mga dapat ma-surpass, no? Alam mo, Max, talagang gusto ko tong sagarin pa, no? Hanggang next show kasi may next program pa. Talagang bitin ang ating kwentuhan. Sabi ko talagang siksik na siksik to. So Sir Max, ito na lang muna, no? Bigyan mo na lang ng payo yung mga taong takot mag-risk or takot i-explore yung kanilang mga potentials sa buhay, kaya parang nangyayari nagiging stagnant sila. Unlike you, sir, napaka-risk taker mo, ang lupit ng mga leap of faith na napagdaanan mo sa iyong career. Ano mabibigay mong advice sa mga kababayan natin na wants to follow your footsteps somehow? Well, lahat naman tayo kasi dumadaan sa mga yung kahirapan. Life happens. And yun nga, kung nawawalan kayo ng loob to follow your dreams because of that, ako ang advice, I'm honestly not the best person to advise anything at this point kasi kahit naman ako nakakaramdam na ako ng struggles din at this point. But what I can share with everybody is you just have to be smart about your choices. Hindi na natin mababalikan yung maling choices natin. So whatever direction you're going to take, panindigan mo. Panindigan mo na lang. You can always take a leap of faith, pero
wag ka nang magsayang ng oras with regrets. Wala na eh. Nag-leap of faith ka, nagkamali ka, gawin mo yung best mo dun sa tinatahak mo na yon, and hope for the best. Kung hindi, pagsikapan mo na, you get other opportunities, gawan mo ng paraan para magkaroon ka ng ibang opportunities, or hanapan mo ng paraan para, lumago yung opportunities mo. Kumbaga, habang nahihirapan ka, magtanim ka lang na magtanim. Correct, di ba? Yun ang maganda dyan. Kumbaga, wag titigil, no? Tuloy-tuloy lang. At pilitin natin, sikapin natin mag-excel at all cost, di ba? Para magtuloy-tuloy. So, Sir Mox, ito po yung camera nyo. Batiin nyo lahat ng gusto nyo batiin, pasalamatan. Lahat ng gusto nyo pasalamatan, and feel free to promote your page. Ayan, maraming salamat. So, thank you once again kay Jigo, kasi binigyan niya ako ng opportunity to join this show, kasi nakakaingit eh. Siya lang yung nasa booth siya, namimiss ko na to. But I'd like to give a shout out, of course. Ito, may asawa ko na nandito. So, shout out ko. Yes. Sigawan ko na lang literal. Thank you. Okay. Message kay ma'am, okay? Kay Crizel. To all our friends who are tuned in, thank you for the support. Brands, okay lang din. Go. Yung mga brands na sinusupport namin and we're promoting, we're brand ambassadors for Healthy and Pure brand. The pickleball, no? Yung sa Palakol. Yes. Tsaka yung Palakol Performance. Ito mga local players to, by the way. Healthy and Pure brand and Palakol Performance. And yung nagpapaganda ng balat namin, Dear Self. Wow! Dear Self Aesthetics and Wellness Center. Yan. So, thank you sa lahat ng mga sumusuporta at naniniwala sa produkto ko, sa serbisyo ko. At syempre, thank you again for the opportunity. It's my pleasure po, Sir Mox. And the page itself. Page pala. Oh. If you guys can follow me on Facebook, my Facebook page is www.facebook.com/Mox the Host de Vera. Ayan, ito po yung spelling. Ito. Ayun, Mox. Double X po yan. Mox, the Host de Vera, one word. Instagram is Mox de Vera. Same with TikTok, Mox de Vera. Kung gusto niyo YouTube, Mox de Vera pa rin. Para hindi niyo makalimutan, di ba? Mox, the Host de Vera, Facebook. Yun lang. So, sana i-follow niyo po ako. Tulungan niyo akong i-grow yung page para lahat tayo masaya sa mga content na ginagawa ko. And if you guys wanna be like me sa career na ginagawa ko, professional host, if you wanna do pickleball, influensyahan na rin namin kayo. Follow nyo ako, and you can contact me anytime on my Facebook page. Ayun, thank you so much, the one and only Sir Mox de Vera. Supportan natin siya sa kanyang mga platforms and everything. Thank you so much po sa lahat ng viewers natin worldwide. Siyempre, si Ma'am Crizel nandito, very supportive, no? Next episode, gusto ko dalawa kayo, and share nyo yung inspiring love story, pagka may time, Nadamay na naman. Nadamay na naman ako ng asawa ko. Na-discover. Thank you so much po sa lahat ng viewers worldwide. And ako po ang yung lingkod, ang nag-iisang tigasing tagapagtanong, Jigo Postolero, para sa programa Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Sorry, sorry. Live mula sa Abante Command Center sa Quezon City. Ito ang inyong tigasing tagapagtanong, Jigo, para sa Jigo Live.